Magandang hapon po sa ating lahat. At of course, binabati po natin lahat ng ating mga nanay in the house. Happy Mother's Day po. Yan sa ating lahat. At tayo po ngayon, yan, celebrate din natin na magkakasama yung pagmamahal ng Panginoon sa ating lahat. Kaya tayo po ay tumayo. Yan, sama-sama po tayo bilang isang pamilya na mag-worship kay God. Yan, basahin po natin ang salita ng Diyos sa Salmo 16, 7-11. Sabi po dito, sabay-sabay tayo, pupurihin ko kayo, Panginoon, na sa akin ay nagpapayo. At kahit sa gabi, pinapaalalahanan ako ng aking budhi. Panginoon, palagi ko kayong iniisip. At dahil kayo ay lagi kong kasama, hindi ako matitinag. Kaya't nagagalak ang puso ko at ako'y panatag dahil alam kong ligtas ako. Itinuro nyo sa akin ang landas patungo sa buhay ng kasiyahan at sa piling nyo, aking matatagpuan ang ligayang walang hanggan. Tayo po ba ay magalak na ngayon tayo ay nasa presensya ng Panginoon? No, siya ay ating kapiling, siya ay ating kasama at maaari natin siyang awitan ng may galak at buong puso. So tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat, God, dahil araw-araw kasama ka namin sa aming buhay. Salamat dahil may galak ang aming puso, pagkat ikaw ang aming Diyos na aming sandigan. Ikaw ang aming kasiyahan, kalakasan. Ang salita mo, Panginoon, ang nagbibigay ilaw, Lord, sa aming daan. So ngayon, Panginoon, bilang isang pamilya, sama-sama kaming nagpupuri, Lord, na ibibigay namin sa iyo ang pagpupurit para salamat na karapat-dapat sa iyong pangalan. So, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang kagalakan at kasiyahan na meron kami dahil meron kaming ikaw. Salamat, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin at pinasalamatan. Amen and amen. Lahat po tayo, sama-sama na magpuri sa Panginoon na merong joy at kagalakan sa ating mga puso. Natin ng ating Panginoon ngayong hapon. Pwede po tayong sumayaw, kumadyak, as we sing praises to Him. Salamat, Lord. Ikaw ay dakila at mabuti sa bawat isa. Woo! Sing. Your promises are yes and amen. Every one of them is true. Will trust and put my hope in you. Oh, my life is found in you. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes us whole. Upon your faithfulness, I walk by faith and not by sight. Sure, your goodness it will follow every moment of my life. Sing, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Woo! Come on! I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes me whole. Sing, I've got joy like a river, joy like a river in my soul. I've got joy like a river, joy like a river in my soul. Makes us whole. Woo! Pupuri ka namin, Panginoon. The joy flows within us because the joy is there wherever you are, God. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You give freedom to captives, light to the darkness. Joy is where you are. We sing, you give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness. Joy is where you are. You give hope to the hopeless, peace to the
like a river, joy like a river in our soul, makes us soul. I've got joy, woo! I've got joy, I've got joy, we've got joy, we've got joy. Say, I've got joy. Come on. I've got joy. I've got joy, makes us whole. Let's give God the hand of praise. Kita natin ang ating Panginoon. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pangmasdan, ang pag-ibig mo sa aking dugo, kailan may di papabayaan sa sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo, sandigan, kalinga ang sandigan, di nagbabago ang pangako mo, Panginoon. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa sa iyo
Panginoon, maraming salamat pagkat ngayon kami ay nasa iyong lilim, Panginoon. Salamat sa alay mong buhay na nagligtas sa bawat isa sa amin. Kaya ngayon kami ay sama-samang nagpupuri sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang unang nagbigay ng iyong pagmamahal. Kaya kami ay nasa iyong presensya. Ngayon naman, sa aming pag-alay sa iyo, Panginoon, sa aming pagbibigay at pag-alay sa iyo, God, ng papuri na para sa iyo lamang. Sa Salmo 16, 5-6, at pare-pareho nating sinasambit ito, Panginoon, kayo ang lahat sa aking buhay. Sabihin nga po natin, Panginoon, ikaw ang lahat-lahat sa aking buhay. Lahat ng pangangailangan ko'y inyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa inyong mga kamay. Ang mga biyayang kaloob nyo sa akin ay parang malawak na taniman, kahanga-hangang tunay. Tunay na napakaganda ng kaloob na ibinigay nyo sa akin. Ang Panginoon po, ang unang nagkaloob sa atin. Hindi lamang ng finances, ng provision, ng ating mga trabaho, pero ang kaloob na ibinigay niya ay ang kanyang buhay upang tayong lahat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Even po yung buhay ng bawat isa sa atin ay nasa kamay ng Panginoon. At siya ang Diyos. Hindi po ang ating mga sahod, ang ating mga kaban, ang ating mga ipon ng ating Diyos. Ang Diyos po ay ating Panginoon. At sa pagkakaloob natin sa Kanya ng ating ikapo, dinideklara natin sa ating mga puso na siya ang ating Ama sa langit na ipinagkaloob, higit sa sapat pa ng lahat ng ating pangangailangan. Lord, panalangin namin, Panginoon, na ito'y maging alay sa iyong pangalan. Hindi para, Lord, i-bless mo pa kami ng sobra. Pero Lord, binibigay namin sa iyo dahil ito ang karapat-dapat na kaloob sa iyong pangalan. Lord, pinapanalangin po namin, God, na maging blessing po ito sa iyong pangalan, maging pagpupuri po ito sa iyo, matuwa at magalak ka sa mga tao, Lord, iyong mga anak na nagsakripisyo, God. Kahit yung sakripisyo mo, Panginoon, hindi namin kayang tumbasan. Pero ito ang aming mga kaloob, Lord, na worship namin sa iyo. Lord, pinagpapasalamat din po namin ang kaloob mo sa amin, Lord, which is, Lord, yung next generation. Lord, ito ang kalooban mo, God, na ang bawat kabataan, Lord, ay sumunod sa iyo. Lord, salamat sa tunay na yaman na meron kami. Na ang bawat kabataan dito, bawat next generation, Lord, ay lumaki na sasambahin ka, pupurihin ka, ikaw ang magiging una sa kanilang buhay. Turuan mo po kami bilang mga pamilya, mga magulang, bilang isang church, na gabayan sila patungo sa daan at sa ligaya na walang hanggan, which is yung daan, Panginoon, na patungo sa iyo. Maraming salamat, Lord. Patuloy ka po naming itinataas sa aming kalagitnaan. At ngayon na kami ay nasa iyong lilim, kami ay panatag, Panginoon, pagkat ikaw ay sapat sa aming buhay. Pinupuri ka namin ng patuloy-tuloy, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Patuloy po tayo na magpuri sa ating Panginoon. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Sing, ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko'y sa'yo magpakailanman, mananatili
Lucas 17, 1-6, ang salita ng Diyos version. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi may iwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato at itapon sa dagat kaysa siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa mga maliliit na ito. Kaya mag-ingat kayo. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa iyo sa maghapon, kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananampalataya namin. Sumagot ang Panginoon, kung may pananampalataya kayong kasinlaki lang ng buto ng mustasa, masasabi ninyo sa malaking punong ito, mabunot ka at malipat sa dagat, at susundin kayo nito. Ito ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na nagbibigay ng buhay sa amin, na nagbibigay ng direksyon sa amin kung papaano sama-samang sumunod sa iyo, sama-samang magpuri sa iyo, sama-samang lumakad sa misyon na binigay mo sa amin, Panginoon. And Lord, sa pagsasalo-salo namin ng iyong salita, inaanyayahan po namin ang iyong Espiritu Santo na magturo sa amin, na magtuwid sa amin, magwasto sa amin, magpatibay ng pananampalataya namin upang maging matibay na mga Kristiyano kami. Panginoon, para po sa aming mga bisita na ngayon pa lamang nakapunta, dalangin ko na bigyan mo sila ng kaliwanagan ng iyong salita upang makatagpo nila ang Panginoong Yesus, kayo, Panginoon, sa araw na ito ng pagsamba. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayos, hinintay niyo ako ngayon, ha? So, welcome po sa inyo sa Life Nova. Okay, welcome sa ating 2 p.m. Tagalog service. Ayan. So, para po ngayon, sa araw na to, dahil nasa second part na tayo ng series natin, na Walk With Me. Ito yung discipleship series natin sa Life Nova. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang magpipreach sa atin ngayon ng Word of God. So, hindi po ako yung magpipreach ng Word of God, pero itong magpipreach sa atin ngayon, sobrang importante ito sa mission na binigay ng Panginoon sa buhay ko. Alam niyo, matagal ako nag-pray kay Lord. Nung single pa lang ako, nabigyan ako ni Lord ng godly wife. And binigyan ako ng Panginoon, in-answer niya yung prayer ko. Ngayon, papakilala ko po sa inyo, siya po ang mother ng 2 kong anak na si Luke and si Zoe. Tuwing Pastor's Appreciation, generous ang church na i-appreciate ang mga pastor nito. Si Pastor Henry, ako, Pastor Ernie. Pero alam nyo, bihira na-appreciate yung mga pastor's wife. Alam nyo po ba na sobrang laki ng hirap ng pastor's wife? And the reason na kami ay nakakapag-mission at nakakapag-preach. Ako, nagpupunta pa ako sa iba-ibang churches, bit yung mga anak namin. Pupunta kami ng Cavite, sa San Mateo. Tapos nag-aaral pa ako sa seminary, nag-master's degree din po ako para mas mapabuting paglilingkod ko sa Panginoon. Siyempre siya nagbabantay sa mga anak namin. Dati po siyang katrabaho sa Avesco bilang HR coordinator. So ito lang yung kabilin-bilinan niya. Kabilin-bilinan niya na huwag ko siyang pag-aalagain ng mga bata kasi office girl siya. And alam niyo, natutuwa ako sa Panginoon kasi siya mismo nag-volunteer na maging, sa ngayon, for now, full-time mother and wife. Pero alam nyo, on the side, she also do wedding makeup. Nagme-makeup din po siya. And nag-aral siya ng pag-makeup kasi yung passion niya talaga since bata pa siya. And ngayon, more than being a makeup artist and an HR coordinator, and chichismis ko na lang din po sa inyo, sumali po siya ng Miss Fatima noon. Ayun, nung nag-aaral pa kami sa Fatima, doon po kami nagkakilala. Ako po yung host nung event. Hindi po kasi ako nasasali, so ako lang yung taga-host. And I just gusto ko lang po ipakilala sa inyo formally ang misis ko and the love of my life and our senior pastor's wife, Jinky Ferwello.
Hello, good afternoon everyone. Ayan, grabe namang introduction yung Pastor Tim. Paano ko mag-start niya? Ginalingan mo masyado. Nahirapan tuloy ako umintro. Anyway, ayan, good afternoon live Nova family. Isang pribilehiyo na nandito ako sa harap niyo ngayon. Sabi ko nga, Tim, maawa ka na sa akin, wag na ako. Pinilit kasi niya ako. Kasi like, sabi ko, paano yan, umiiyak yung baby natin? Paano ako mag-aaral? Ayun. Pero grabe, sobrang supportive ng husband ko. Kasi talagang tinuruan niya rin ako kung paano gagawin yung preaching. Ayan. Sabi ko, bakit gano'n? Walang pumapasok sa isip ko. Sabi ko, di ba, first time ko naman dito, maiintindihan naman nila yan. So again, isang magandang tanghali para sa ating lahat. Okay? So of course, gaya na na-mention ni Pastor Tim, ayan, welcome to our yearly discipleship series. This year, we're calling it Walk With Me. So, sino dito last week nandito? Ayan, si Pastor Tim yung nag-preach. Ayan. Ayan. So, thank you po sa mga nagtaas ng kamay. Ayan. Salamat sa effort. Ayan. So, of course, ayan. So, last week, we talk about following God together. So, dito natutunan natin kung paano si Jesus ang unang nagpakita ng walk with me sa kanyang mga disciples. Okay, natatandaan po ba natin yon? Pastor Tim mo lang sumasagot. Hindi, biro lang. Isa po ako doon. Hindi, joke lang, biro lang po. So anyway, ayan. So itong passage na to, ito yung journey ni Jesus na kasama yung mga disciples niya from Galilee to Jerusalem. For 3 years. 3 years. Okay? Imagine, ang haba yung 4. So imagine niyo, no, for 3 years, dinisciple sila ni Jesus. Grabe, meron ba dito na dinidisciple at nagpapadisciple ng for 3 years or more than 3 years? Okay. Okay lang kahit whether it's 3 years or 3 days or 3 minutes. Of course, this word is for all of us. Okay? So, yan. Yung mga bago natin, welcome po sa Life Nova. Ayan. So, of course, this week, pag-uusapan natin. Ayan, pag-uusapan natin about Walk With Me. Ayan, sa second series natin. But before that, gusto ko lang muna i-mention, ayan, i-flex yung ating mga nanay, yung mga masisipag nating nanay, yung mga ulirang nanay, yung mga mapagsakripisyo nating mga nanay in the house. Kaway-kaway naman po tayo dyan, mga nanay. Ayan, pag may katabi tayong nanay, sige, itap po natin sila. Ayan, sige. Happy Mother's Day po sa ating lahat. Ayan. Happy Mother's Day. So of course, i-grab ko na rin tong opportunity na to na i-flex yung aking mama. Ayan. Si Mama Ami, ayan. Thank you, Ma, sa lahat ng sacrifice mo. Ayan. Kasi maagang nawala kasi yung tatay ko. So siya na yung naging tatay at nanay ng tahanan namin. So thank you, Ma, sa lahat ng sakripisyo mo. Ayun. So of course, sobrang nakakatuwa kasi dinagdagan yun ni Lord. At may mother-in-law ako, which is si Mama Clea. Daw wala siya, sobrang nagpapasalamat ako sa life niya dahil grabe din yung sakripisyo niya sa amin, yung love niya, yung pagpapakapagod niya sa amin, kasi siya yung malapit sa amin sa bahay. So one call away, Ma, tulungan mo naman ko. Andyan agad si Mama. Ayun. So maraming salamat. Again, sa mga tatay dyan in the house, ayan. Wag po natin, kahit wala tayong material na bagay, kahit ipag-pray lang natin sa sila, malaking bagay na yun. At kailangan niya ng mga nanay natin. Okay, so syempre, hindi lang sa may biological son or daughter. Syempre, meron din tayo mga spiritual mother, yung mga coaches natin. Sila Coach Coach Teresa, ayan. So, ayan, yan yung spiritual mother si Coach Hannah. Ayan. Ayun. So again, ayan, ulitin ko lang, happy Mother's Day sa ating lahat. So okay, again, bago tayo mag-iyakan, ayan, bago ako umiyak, sige, ayan. For the second part of our series, we're going to be talking about doing life together. Sige, sabihin mo nga sa katabi mo, doing life together. Ayun. Grabe, no? Grabe, thank you. Life, thank you sa support. Ayan, so doing life together. Ngayon, na alam na natin na sama-sama tayong magpa-follow kay Jesus.
Okay, pag-usapan naman natin kung paano tayo magpapatuloy in following Jesus together. Okay? So, paki-flash lang po yung ating verse sa Luke chapter 17, verse 1. Sige, basahin lang natin. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, hindi maiiwasan ang pagdating ng mga bagay na magiging dahilan ng pagkakasala ng tao. Ngunit, nakakaawa ang taong magiging dahilan ng pagkakasala ng kanyang kapwa. Okay, so ito pala yung mga dahilan para magkasala yung tao. Ayan. So of course, sa translation ng ESV, ang term na ginamit nila doon is temptation or tukso. O tukso. Ayan, hindi nila ako tinanggap sa worship team, so sasamantalahin ko na. Ayan. So kidding aside, ayan, siguro, sabi, nagkamali yata ako, ba't ko yun? Ayun, so of course, sinasabi ni Jesus na kahit sumunod tayo sa Kanya, still may challenge pa rin dahil hindi tayo excuse sa temptation. Okay? Ngayon, ang enemy, lagi yung nasa paligid natin eh. Ang naghihintay lang kung sino yung available. Pero of course, syempre, hindi tayo dapat magpapadala sa temptation. Sinasabi nga dito ni Jesus sa word niya na hayaan na natin yung enemy o yung kaaway o yung devil yung mag-tempt. At huwag tayong magiging dahilan para magkasala yung ating mga kapatid. Ayan. So, sino yung iba? Ang iba. Ayan. So, yung mga sisters and brothers natin, ayan, yung mga dinidisciple natin. Okay? So, actually, nagbigay si Jesus ng strong warning. Sabihin mo nga sa katibi mo, strong warning. Strong warning! Ayan. So ano daw kahinatnan natin pag tayo daw, again, ano daw kahinat na natin pag tayo daw ang naging dahilan, naging reason, naging cause ng pagkabagsak o pagkakasala ng ating kapatid sa pananampalataya. So sige, basahin natin sa verse 2. Mas mabuti pang talian siya sa leeg ng gilingang bato. Grabe, no? At itapon sa dagat. Kasi siya ang maging dahilan ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Grabe, no? Sige nga, kapatid. Ito, ikakasal na to eh. Sige nga, Ron. Ay, sorry. Ay, si Shannon ba? Ayan. Sige nga, para maintindihan natin. Imagine nyo, ayan yung ilalagay sa leeg natin pag tayo yung naging reason ng pagkakasala ng kapatid natin. Alright? Grabe, imagine mo, tapos itatapon ka sa dagat. Teka, Jinky, bakit kaya to sinabi ni Jesus? Actually, mas maigi na ma-experience natin to kaysa maabutan tayo ng galit ng Panginoon. Imaginein mo na lang kung ano pa yung pwedeng gawin sa atin ng Panginoon, di ba? Nakakatakot. Itong sinabi ni Jesus, ayan, ito yung mga ilan sa mga sinasabi na ayaw natin pakinggan kasi nga sobrang harsh, di ba? Pero dapat mag-create to sa heart natin ng fear of the Lord, di ba? At lagi nating alalahanin yung thank you Gian, no? Yung word ni God, okay? Word ni God. Ayan. So, ayan, si Gian kasi, ayan. So, sorry. Yan. Okay. So, dito, okay, may sinabi din dito sa verse, si Jesus na maliliit. So, ano bang ibig sabihin nito? Sino ba ang mga sinasabi ni Jesus sa word niya? So, ito yung mga tao na bagong Christian, bagong attend pa lang sa church, nagjo-journey pa lang ng one-to-one, magla-life day pa rin. Ayan. So, ayun yung mga tinutukoy ni Jesus, yung mga bagong Christians. Bakit naman ni Jesus sinabi na little ones sila? Kasi sa ESV, ayan, ang term doon na ginamit is little one. So, bakit naman to sinabi ni Jesus? Dahil, ayan, dito, dinescribe ni Jesus yung kinompare dito yung pagiging isang magulang o isang nanay na may maliliit na bata. Siyempre, di ba, kapag may mga maliliit tayo na bata, di ba, ang hirap.
Okay, alam niyo naman yan. No, mommy, no! Ayan, si Zoe, di ba? Sabi ko, oh my gosh. Ayan, ayan, may pinagmanahan ka. Ayan, strong leader. Akala bully eh, no? Ayan, strong leader. So, ayan si Zoe, ganun, di ba? Imagine mo yung mga bagong Christian, ganun, no? Ganun agad. So, I mean, ang pinapoint natin dito, so, ganun yung compassion, ganun yung care, ganun yung love, ganun yung pag-intindi natin sa kanila since bago silang Christians. So, talagang mag-walk talaga tayo sa kanila, sasamahan natin sila. Okay? So, guys, mamaya may nakita na lang ako, may tinatalian na kayo dyan. Okay? Again, life, ano lang po yan, hindi po yan literal, metaphor po yan. Okay, mamaya, nasa si Benson, mamaya nakita ko meron na si Benson, Yes. Biro lang. Ayan. Kapatid natin yan. Ayan. So, of course, ayan, proceed tayo sa verse 3. Ayan. So, anong sinabi sa verse 3? Kaya mag-ingat kayo kung magkakasala kayo sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo siya. At kung magsisi siya, patawarin mo. Okay? So, ganun lang pala yung kadali. Oh, seryoso ba yan? Hindi ka sure, kapatid. Ayan. So, of course, ayan, paano kung nagkasala tayo sa kapatid natin o yung kapatid mo sa'yo? Kasi nga, may temper eh. Hindi ikaw, hindi tayo, kundi yung kaaway, kundi yung enemy. So, anong gagawin natin? Binigay ni Jesus yung dapat nating response. Gaya na binasa natin. Meron tayong 3 P's. Okay. Ang yaman. 3 P's. 3 fish. Joke lang. Just kidding. Ayan. So, ang una natin is pagsabihan. So, again, pag meron tayong kapatid na nakita na nagkamali, again, anong sabi? Nakita. Hindi narinig, hindi sinabi lang sa'yo ng ibang tao. Nakita natin. Okay? Of course, kailangan nating i-rebuke. Ayan. Yan yung ESV, yung term na ginamit, which is yung rebuke. Okay? Pagsabihan natin. Ngayon, again, listen, yung mga ni-rebuke, ayan, syempre, kailangan, okay, pagsisihan nila yung ginawa nilang mali. Agree ba tayo doon, mga kapatid? Agree. Pagsisihan. Okay? Pag nag-repent, okay, yung nakagawa ng kasalanan, ayan, ano naman yung gagawin nung nagawa ng pagkakamali? Okay, kunyari, si Raymart yung mali. Ano naman gagawin ni Terrell? Ayan, ni Terrell. Ayan. So ano naman gagawin yung nagawa na? Of course, magpapatawad. O, diba? Akala mo, gano'n lang kadali, no? Kasi depende yan sa lalim kung gaano ka-hurt yung ginawa sa'yo, diba? So, madali lang siya sabihin. Ayun yung natin. Gusto natin na may malalim tayong relationship kay God. Pero ayaw natin na may relationship sa iba nating kapwa nating Christians. Kasi minsan, kinaiinisan natin, kinaayawan natin. Kasi nga, madalas na-hurt sa atin. Reason na nagpapa-hurt sa atin. Aray, di ba? Ang sakit. Yun. So, iba, pag nagagalit, yung iba, nagagalit pag nare-rebuke. Yung iba, lumilipat ng life group pag na-offend. Yung iba, ito yung nakakalungkot, umaalis ng church. Okay? Ate Jinky, hindi ba pwede na kami na lang ni Lord? Mas okay na kami lang dalawa. Kasi pag may iba pa, lalong mas magulo yung buhay ko. Sorry. So, ang sinasabi ni Jesus, kung love natin si Jesus, susunod tayo sa utos niya, which is to do life together. Okay? Agree ba tayo doon? Naalala natin yung pandemic. May mga ilan sa atin na hanggang ngayon naiwan pa rin sa pandemic. Hindi, seryoso yun. Physically, emotionally, mentally, spiritually, right? So, isa sa mga naapektuhan sa atin is yung humina yung relationship natin sa isa't isa. Kasi literal na hindi talaga tayo nakikita nun dati, right? O kung meron man, iilan lang, bihira pa. Okay? Ngayon, yung iba naman, dahil bumaba yung relationship natin, ayaw na natin mag-rebuke.
oh my gulay. Sabi ni Zoe, oh my gulay, mami. Ayun. Ayaw na mag-rebuke. Puro, hayaan mo na yan. Hayaan mo na yan, kapatid. Marirealize niya rin yan. Malalaman niya rin yan sa tamang panahon. Kailan pa yun, di ba, mga kapatid? Ayan. So, pag ganun tayo, paano mag-grow yung kapatid natin? At the same time, paano din tayo mag-grow? Sige, ano bang ibig sabihin ng rebuke? Ayan. Pastor Tim, anong ibig sabihin? Nakalimutan. So, of course, ayan. Itatama natin yung pagkakamali ng ating kapatid. Of course, hindi yan dahil sa feeling mo lang, experience mo lang. Siyempre, magbe-base tayo sa word ni God. Okay? Pangalawa, isa pa, is paano natin makikita na hindi align yung behavior niya o yung kung gaano kalalim yung ginagawa niya. Siyempre, ipapakita natin yung difference yun sa word ni God. And lastly, paano natin siya matutulungan sumunod sa word ni God. So, yun yun. So, ang rebuke pala, mali yan, mali ka, Jinky. So, hindi lang pala about doon. Okay? So, ang pagre-rebuke pala, with love din pala yan, pag tayo nagsasabi sa kanila. Ayan, agree ba tayo doon? Ayan, may na-rebuke na po ba tayo? Ayan. So, okay lang kahit may na-rebuke. Basta, again, close tayo sa taong yun. Mamaya, first attend lang, alam mo, mali yan. Mali yan, di ba? Huwag naman yan. Baka umalis na yan, di na bumalik, di ba? So, depende yan sa kung gaano mo ka-close yung ire-rebuke mo. Okay? Okay. So, yan. So, ngayon, ang response naman ng ni-rebuke, syempre, kailangan mag-repent. Dahil kailangan, pag nag-repent ka, talagang, no to sin na. Kasi, syempre, hindi ka nababalik sa dating ikaw. Okay? Ito naman, ito yung medyo paano naman yung nagawa ng pagkakamali? Okay? Paano mag-forgive, di ba? Ang hirap. Kasi, usually, to be honest, mahirap mag-forgive, right? Lalo na, mas gusto natin alalahanin yung mga ginawa. Ito, nang ginawa nito sa akin, sinaktan ako sober. Ayun, paano ko siya mapapatawad? Ayan. Ngayon, ang tanong, ilang beses ba tayo mag-forgive? Okay, so tingnan natin yung verse 4. Ayan, basahin natin. Kahit 7 beses pa siyang magkasala sa'yo sa maghapon. Wow, sa maghapon. Okay. Ayan, medyo nilalakasan ko yung boses ko kasi ito yung oras na inaantok tayo. Ayan, so medyo, para magising-gising tayo, no? Ayan, kulang na, sumayaw ako dito. Biro lang. Ayan, okay. So, sorry, naputol ko. Kung 7 beses din siyang hihingi ng tawad sa iyo, ay patawarin mo. So, ibig sabihin, okay, ang standard ni Lord sa atin, yan ang standard ni Lord sa atin. Bakit 7? Kasi ibig sabihin, ang number 7, ito yung perfection. Okay, ibig sabihin, sa Hebrew, okay, yung number 7, ito yung number ng perfection. Okay? So, meaning, kahit pa nasukdulan yung paggawa, listen mga kapatid, ako sorry dati nasa HR ako, pag mali yung ginawa mo, tagang nakikita ko kaagad. So, hindi makakalusot. Mag-mention tayo ng name pag natutulog-tulog dito. Biro lang. May grace naman si Lord. Ayan, kasi nga perfection. Ayun. So, biro lang po yun, mga kapatid. So, again, ayan. So, yan, dami kong ad-lib, ayan, nawawala ako. Ayan, yun. So, of course, kahit pa nasukdulan yung pagkakamali ng kapwa natin sa atin, ang gusto ni Lord, magpatawad tayo. Ate Jinky, araw-araw kong iniiyak yun, yung ginawa niyo sa akin. Hindi na ako makakain, makatulog, kakaisip yun. Teka, iba yata yun, kapatid, Iba yata yun. Ayan. So, ang ibig sabihin ng word, ay kailangan natin magpatawad. Imagine, 7 times, maghapon lang. Kung kami nga ni Tim, mali, sorry. Mali pala yun. Excuse po. Ayun. Yun narinig ito ng mga disciples ni Jesus. Ano yung naging response nila? Humingi sila ng malaking faith sa Kanya. Malaking faith na
sumunod kay Jesus. Ayun. So, grabe, no? Yung pagsunod din pala kay Jesus pa rin pala yun ang gagaling. Grabe, sobrang amazing lang. Binibigyan niya tayo ng kakayahan na sumunod sa Kanya. Pero, mga kapatid, ito yung gusto kong mapansin natin. Okay? Okay? Bakit ba sila humingi ng malaking faith? Yung mga dinidisciple ni Jesus, yung mga disciples or apostles. Anong dahilan ng paghingi nila? Okay? Tayo ba, Life Now ba? Saan ba natin kailangan ng malaking faith? Kailangan ba natin ng malaking faith para sa promotion? Malaking faith para sa magkaroon tayo ng para sa bahay at sasakyan, sariling bahay at sasakyan? Malaking faith para makagraduate tayo at makapasok sa magandang company? Malaking faith para magkaroon tayo ng, ikaw na ba si Mr. Right? Ayun, masingit lang talaga, no? Okay, malaking faith. Grabe, Ron, narinig kita. Biro lang. Okay, sorry. Ayan. So, malaking faith, ayan, para magkaroon tayo ng sarili nating business. Malaking faith, ayan, para makapagbakasyon tayo ng ibang bansa. Lahat ng yan, magaganda yan lahat. I hope na meron tayo niyan. Pero, pansinin natin na hindi para sa mga bagay na yan, humingi ng malaking faith ang mga apostles ni Jesus. Okay? Humingi sila ng malaking faith para mag-forgive sa kapatid nila ng paulit-ulit na alam nilang magkakasala sa kanila. So, grabe, no? So, ibig sabihin, mas mahalaga sa mga disciples, sa mga apostles ni Jesus, ang relationship. Pakisabi mo sa katabi mo, relationship. Fellowship. At mga kapatid natin in faith. So yun pala yung mahalaga para sa kanila. Hindi ang anumang material ng bagay. Again, wala akong sinasabi na hindi to okay. Mas importante ang relationship, fellowship, and yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Sige, anong tugon naman ni Jesus? Okay, sa kahilingan nilang ito. Okay? So basahin natin yung ating verse 6, ayan. Teka lang. Kulang yung, ayan. Sige, ayan. Ayan. Sumagot ang Panginoon. Kung may pananampalataya kayo, ayan. Kasi laki lang ng buto ng mustasa, masasabi nyo sa malalaking puno, ito, mabunot ka at malipat sa dagat at susundin kayo nito. Okay, so grabe, no? Ayan. So, ibig sabihin, hindi pala natin kailangan ng malaking faith agad para sumunod kay God. Tama po ba? Okay, hindi natin kailangan ng malaking faith agad para magpatawad. Kasi kahit, pakita natin kapatid yung mustard seed, ayan, kahit ganyan lang katiting, kahit ganyan lang kaliit, ayan, meron tayong faith na pwede tayong sumunod sa Panginoon at magpatawad sa ating kapwa. Okay? Kaso, ayun, yung iba kasi, ganito yung katwiran natin. Ayan, yung mga katwiran natin, maliit lang pa lang yung faith ko hindi pa kaya ng faith ko. Siguro pag malaki na lang yung faith ko, saka ako susunod sa Panginoon. O, di ba? Ang sagot dyan ni Lord, ayan, basahin na lang natin. Kahit pa, ang kulit di ba? Kahit pa na maliit, kahit pa na kasing liit yan ng mustard, pwede tayong mag-forgive. Kahit pa inugat na parang puno yung galit natin sa brother or sister natin in faith, pwede tayong mag-forgive. So, ayan. So, matatapos na ako yan, di ba? Sobrang mabilis lang tayo, no? So, ilan po sa inyo dito na gusto niyo maging follower ni Jesus? Ilan po dito sa atin na nagpa-follow na tayo sa Kanya, pero nahihirapan tayo dahil sa ibang mga nagpa-follow sa Kanya. Ilan dito ang naisip na kami na lang ni God, ayoko sa iba. Kasi kapag kami lang ni Lord, walang problema, walang condemnation, walang struggle, walang pressure, walang magre-rebuke, 'di ba? Walang mag-forgive na 'yan. Ayan. Pero gusto tayong i-remind. Gusto tayong i-remind ni Jesus na ang will niya ay piliin natin
to do life together. Ayan. Na magkakasama, na sumunod sa Kanya. Na magre-rebuke tayo, hindi dahil makikita natin na puro mali sa kapatid natin. Magre-rebuke tayo na merong love and humility. Pagmamahal at pagpapakumbaba. Magre-repent tayo. Pag nag-repent tayo sa kapwa na natin, mas piliin natin na huwag na tayong bumalik at bumagsak doon sa pagkakamaling yun. At mag-forgive tayo kahit pa mahirap. Kahit ilang beses pa tayong saktan. Ayan, kahit ilang beses pa tayong ma-offend. Ayan. Mas piliin nating mag-forgive. Okay? Kasi ito yung mga bagay na nagpapasaya sa Panginoon. Ayan, ito yung mga nagpapasaya sa Panginoon na parang isang nanay na may mga anak na ang gusto ng nanay, makita yung mga anak niya na magkakasama, nagmamahalan, at magkakasundo. Ayan, kaya tayo, sama-sama tayong humingi ng malaking faith to love God and to love others. Sige, manalangin po tayo, Lord. Maraming salamat sa word mo, O God. Salamat, Lord, dahil pinapakita mo, Lord, kung paano mo kami kamahal, O God. Ay dalangin po namin, Lord, na samahan mo kami, Lord, na bigyan ng malaking faith para magpatawad, para mag-rebuke, mag-rebuke at magpatawad, O God. I pray din po, Lord, na bigyan mo rin po kami, okay, ng kakayahan para mahalin yung mga tao, Lord, sa paligid namin, O God. Lord, maraming salamat, Lord. Ikaw lamang, Lord, yung dahilan kung bakit kami patuloy na lumalakad, Lord, sa journey na binigay mo para sa amin. Lord, maraming salamat. Binabalik namin lahat ng papulit pa sa salamat. In the name of Jesus, Amen. Thank you so much, Jinky. How many of you here, tinamaan tayo ng word ni Lord? You know? Sabi, nung binabasa niya yung 7 times na nakatingin siya sa akin, 7 ulit maghapon, di ba? But you know, Jinky, I just wanna thank you for taking the time to preach the Word of God. And lahat po tayo tumingin sa orasan ngayon. 3 o'clock pa lang. Pwede pala yun, ano? Isa yun sa mga realization ko. Grabe, sobrang solid nun, pero sobrang iksi lang. So ilan po sa inyo matatandaan nyo yung word na yun? Hanggang sa umuwi tayo. Isa sa mga sobrang tumatak sa akin habang nakikinig sa wife ko while she's preaching the Word of God. Meron siyang sinabi kanya tungkol sa Lord, ba't hindi na lang tayong dalawa? Kailangan pa ba ng ibang Christian? Ba't di na lang ako mag-online? Ba't di na ako magpunta sa isang malaking church na parang sinihan na walang nakakakilala sa akin? Parang mas okay yun, Lord. Mag-worship ako, walang nakakakilala sa issues ko. Bakit ba gusto ni Lord na mag-rebuke tayo, mag-forgive, mag-repent? And then sinabi ni Jinky yung joy ng isang magulang. Parang isang magulang. Ano pong maramdaman natin pag yung anak natin lumaya sa bahay tapos ayaw nang mag-connect sa atin? Isipin yung Mother's Day, hindi kayo binabati ng anak nyo. Birthday mo, ni ha, ni ho, wala. Ganon din po yung nangyayari sa isang Kristiyano na nag-isolate at hindi na kumo-connect sa pamilya. Di ba, sa mga magulang po dito, hindi po ba napakalaking kasiyahan pag nakita natin yung mga anak natin nagmamahalan tsaka nagkakasundo? Hindi po ba? Imagine the pain on God pag nakita niya yung mga anak niya na nagkakagatan, naghihilahan. And alam mo, I'm proud to be Pinoy. Maganda yung Filipino culture natin. Isa sa mga pangit na Filipino culture yung crab mentality. O yung pag umaangat yung isa, gusto mo magsabi ng negative sa kanya kasi hindi ka masaya na nagtatagumpay siya sa buhay na ungasan ka pa niya. This is a negative Filipino culture na dapat hindi na present sa church. And nakakatuwa yung word ng Panginoon, pinapaalalahanan tayo na gusto ng Diyos na mag-follow tayo kay Lord together. So if you're here today, let me encourage you. Wala ka pang life group, hindi ka pa parte ng community, wala kang mga kasama, walang nag-honor sa'yo, wala kang mapagsabihan, walang nag-rebuke sa'yo. Let me tell you this, huwag po tayong maghintay na may lumapit sa inyo. Kasi pastor, kasalanan ng coach ko yan eh.
Yung coach ko walang ginawa kundi mangako ng mag-live group kami. Ilang taon na po, ilang siglo na yung nakakaraan. Diba? Anong petsa na? Let me tell you this. Our fellowship and our personal growth is also our personal responsibility. Alam niyo po, importanteng tayo mismo yung nagko-connect. Tayo po yung go out of the way. Ano what does relationship mean? Di bali na mawalan ako ng oras. Di bali na minsan mawalan ng pera kasi mapapagastos ka eh. Mamasahe ka, kailangan bumili ng monay, kailangan bumili ng pansit canton para sa mga live group sa bahay. But importante talaga yung relationship na magkakasama tayo. Ba't ganun, Pastor Tim, yung mga Kristiyano? Mabuti pa yung mga tagalabas. Yung mga hindi sila Kristiyano, mas maganda yung ugali nila. Ilan po sa inyo narinig nyo na yun? Ilan sa inyo narinig nyo na yun sa magulang ninyo o sa kapitbahay ninyo? Christian ka? Bakit ganun yung mga, buti pa yung ibang religion, mas mabait? Actually, may katotohanan po yun. Mas marami pang religion na mas mabait kaysa sa atin. Hindi po tayo church kasi tayo yung pinakamababait. Tayo po yung church kasi tayo yung mga makasalanan na niligtas lang ng Diyos. Kung maghahanap ka ng mababait, mas maraming mababait sa ibang reliyon. Kasi kailangan talaga nilang bumait pag hindi mapupunta sila sa impyerno eh. Tayo, yung relationship natin kay God, hindi nakabase sa kabaitan natin. Ang relationship natin, pagpunta natin sa langit, dahil sa ginawa ni Jesus para sa amin. Pastor Tim, maiksi-iksi ng preaching ni Jinky, pinapahaba mo na naman. Nakalaya na kami sa tinekala ng mahabang preaching. Bakit parang umuulit na naman yung last week? And kidding aside, isipin nating maigi yun. Hindi tayo nagpapakabait para pumunta sa langit. Nagpapakabait tayo kasi mga taga-langit na tayo. At kung meron tayo, ba't tayo kailangan i-rebuke? And marami sa atin balat sibuyas. Alam mo yung balat sibuyas? Matampuhin. I-rebuke mo lang ng konti. Ayoko na umaten sa church na yan. Puro mali ko lang nakikita nila. Pero hindi na nakikita yung mga pagsusumikap ko, yung mga sacrifices ko. Let me tell you this. Hindi naman, sa mga nagre-rebuke naman, baka naman kinakausap lang natin yung mga tao pag may ginawa silang mali. Dapat kausapin natin sila pag may ginawa rin silang mabuti. Bilang spiritual family, nagpupuri rin tayo, hindi lang tayo puro puna. Amen? And let me tell you this, lahat tayo, bawat isa sa atin, one way or another, magkakamali tayo. At pag nagkamali tayo, ito yung maganda. Hindi tayo iiwanan ng mga kapatid natin. Hindi dapat. Sama-sama tayo pa rin. Kahit anong mangyari. Parang magkakapatid yan. Alam nyo, nung pinanganak si Luke, walang ginawa si Zoe kundi awayin siya. Hindi niya matanggap na hindi na siya yung star ng pamilya. May bago ng star ng Pasko. So ngayon, pag lahat ng tao pinapansin si Luke, hindi niya matanggap, parang nagiging baby na rin siya. So minsan, kahit malaki na siya, kasi maaga po siya natutong magsalita. Maaga siyang, magaling siya, matatas siya magsalita. Pero minsan nagbe-baby talk siya para mapansin ulit. And minsan naisip ko, ganun din yung mga Kristiyano. Lalo na pag may bago, pero that illustration aside, dumadating yung panahon na naiintindihan ni Zoe na ate na siya. And may mga moment na nagkakaroon siya ng responsibilidad dun sa kapatid niya. And napapamahal siya sa kapatid niya, napansin namin to. Lalo na sa mga magkakaroon ng 2 baby in the future. Mga isa pa lang dyan. Ang tinuro sa amin, para maibsan yung inggitan sa magkakapatid, i-involve yung panganay sa care ng bunso. Zoe, can you get the diaper for baby Luke? Zoe, can you give him milk? Can you give him a blanket? Pag ini-involve siya, nawawala yung sense of competition niya. Kasi naiintindihan niya, ay, ate pala ako. Mamahalin ko pala dapat tong maliit. I wanna encourage all of you right now. Lahat kayo ay mga ate at kuya. Dahil laging may mas matanda sa faith sa inyo kaysa sa iba. Huwag nating i-compete yung mga kasama natin sa church. Maging para tayong ate at kuya na mag-aalaga sa kanila. Huwag natin silang punahin lagi pag may mali. Natural, maliliit pa yan sa faith. Hindi perpekto yan. Pag sila nagkamali, i-rebuke natin gently. I-rebuke natin with love. I-rebuke natin with humility. Paano ba gumana yung rebuke? Mahirap kasi pag nag-rebuke ka, yung mali lang niya yung sinasabi mo, ikaw, hindi ka nagkakamali. Makakatulong pag nag-rebuke. Kahit pastor ako, hindi ako nagaganito. Pastor ako, sumunod ka sa akin. Gusto mo magalit ang Diyos sa'yo?
Ako ang tagapagsalita niya. Hindi ganun mag-rebuke. Sasabihin ko, alam mo kapatid, ganito ako nagkamali noon. Ito yung mga pagkakamali ko rin. Katulad mo rin ako, pareho lang tayo. Dumaan din ako sa ganyang pagkakamali. And buti na lang, nirebuke ako ni Pastor Ernie, ni Pastor Henry. Sana kapatid, makita mo na hindi sang-ayon sa word yung ginagawa mo. Sinasabi ko to hindi dahil sinisiraan kita or against ako sa'yo. Kasi mahal kita eh. Mahirap sabihin kasi yun pag hindi totoo eh. Mahal kita eh. Ayaw kitang mapahamak. Ayaw kitang mapunta sa mali. Kapatid, I love you so much in the Lord. Would you obey His word? Ito kasi nakalagay sa word niya eh. Kasi kahit na, mali ka, lagi ka na lang O sige kapatid, kung hindi mo siya, kung mali ako, maaring mali nga ako. Ako naman nabanggit ko lang yon kasi baka mapag-isipan mo, hindi naman ako sure, hindi naman ako si God eh. Baka mali rin naman ako. Pero nabanggit ko lang yan para ma-consider mo. Baka pag nagpe-pray ka, may i-reveal si God sa'yo. So kung mali ako, okay lang din. Hindi naman ako laging tama eh. Tao lang din naman tayo, si Lord lang naman yung perfect. Ganun mag-rebuke mga kapatid. And alam nyo, kapag ganun tayo, magiging yung Life Nova, magiging siyang church na mapagmahal. Magiging siyang church na gustong sumama ng mga tao. Kasi mga totoong tao, hindi mga plastic. Mahirap kasi sa church nagpaplastikan. Diba? Na ngiti-ngiti, pero hindi naman pala okay. Maigi kung meron tayong hindi pagkakaintindihan, pagkakunawaan, hindi naman magsigawan na. Hindi naman magtalian ng leeg na. Kundi mag-rebuke with love. So, tumayo po tayo lahat manalangin. Hingin natin kay Lord ng mas malaking faith. Tulad ng sabi ni Jinky, humingi sila ng mas malaking faith, hindi lang para sa mga material na bagay, but they ask for a bigger faith in order to love one another more. How many of you want to follow Jesus? Can you raise your hand? How many of you want to follow Jesus in His command to love others, to love one another, to love your neighbor? Hihingi tayo sama-sama. We're gonna ask God for a bigger faith to forgive, to rebuke, to repent, to be in a relationship. Let's lift our hands kay Lord at manalangin. Panginoong Diyos, salamat po dahil nung niligtas mo kami, nilagay mo kami sa isang pamilya. Katulad din ng lahat ng pamilya sa church na to, walang pamilyang perfect. Bawat isang pamilya dito ay may kapintasan o pagkakamali. Pero katulad din nun na lahat kami bilang isang family, hindi kami perfect, Lord. Pero salamat pa din na nasa family kami na ito. In fact, Lord, wag naman po sana kaming maghanap ng perfect na church at lumipat doon. Dahil paglipat namin doon, hindi na yung perfect yung church na yun dahil sa amin na lumipat. Kami yung magdadala ng imperfection sa church na yun. God, wala naman pong perfect church sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pero kami, Panginoon, na mga imperfect na magkakapatid, gusto po namin ng malaking faith na magmahalan, magpatawaran, magpasensyahan, na mag-rebuke ng may humility at tumanggap ng rebuke at pagtiisan yung transformation ng bawat isa. Hanggang sa lahat kami ay maging kamukha mo na. Lord, salamat po sa word na tinanggap namin ngayon. Sineselyuhan po namin to sa aming mga puso na hindi manakawan ng kaaway, hindi manakaw ng dyablo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Makaupo muna tayo sa ngayon. Inanyayahan ko po lahat ng nanay. If you're a mother, can you please come here in front? We want to pray for you. I wanna call my wife first, Jinky. Okay, my two moms, of course. Dito po tayo. Mga nanay, gusto po namin kayong kilalanin, pasalamatan. Napakarami po palang nanay sa Life Nova. 2 p.m. service pa lang yan. Wala pang 10 a.m.
Asa ba si Jinky? Come here. Life Nova, here are the mothers in Life Nova Liches. Alam niyo, nainiwala ko nung gusto ng Panginoon na mag-create ng kawangis niya, na mapagsakripisyo, mapagmahal, binibigay ang lahat-lahat. He created mothers in His own image. Mga nanay sa Life Nova, kayo po ay kawangis ng Panginoong Yesus. Nakikita namin yung sakripisyo ng Panginoong Yesus sa buhay ninyo. Mula sa pagdadala ng inyong mga anak, pag-aasikaso sa mga asawa ninyo, sa pagpapalaki sa kanila ng faith. Thank you po for doing all of that. And ngayon po sa Life Nova, gusto namin kayong i-honor. Happy Mother's Day po sa inyo. Pinaparangalan namin kayo, kinakarangal namin na kayo ay makasama sa spiritual family na to. Sa lahat po ng mga mister, asawa, mga anak na nanonood ngayon, ingatan nyo po, pangalagahan, i-appreciate ang mga nanay sa church. Dahil sila po ay mga liwanag na nagtuturo. They became the first educators of their children, teaching them the Word of God, teaching them faith, and sobrang daming sakripisyo po nila sa atin. But let me ask you this question. How many of you believe the Lord will pour upon so much blessing sa buhay ng mga nanay na ito? That they will have increased faith, increased anointing, increased spiritual gifts, increase in every good thing, financially, materially, physically, to do the mission of God. Let's all extend our hands to them as we pray together. Father God, thank you for our mothers. Salamat po, Panginoon. Sa aming mga nanay, Lord, sa church na ito, na nagsisilbing daluyan ng pagpapala mo sa mga pamilya. At sa lahat po ng mga nakatayo ngayon, pinatarangalan natin, pati sa 10 a.m. service, Panginoon, we speak blessing upon their life. Would you increase them, Lord, financially, physically, spiritually, that they may become a light to the nations, a reflection of the love of Christ. May they always submit to their husbands, and may they always raise their children in the fear of the Lord and in the mission that you have entrusted to their families. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Please take a picture. Sige po, makaupo na po tayo. Ito ka lang. Yan. As Okay, guys, let's all stand together. Let's extend our hands to Jinky. Let me just take this time to honor my wife. You know, it's hard to be a senior pastor. It's so hard to be a senior pastor, and that's sometimes all you see. But it's even harder to be a senior pastor's wife. But everything I do in the ministry, I can do because of her. She is God's gift to me, a suitable helper that God has placed in my life. And for all the married couples here, my prayer for you is that your marriage becomes a missional marriage. Just like my marriage, the Lord has given me a very missional wife. And I just want to recognize her at this moment. Siyempre, yung mama ko din, si Mama Clea, si Mama Ami. But you know, I'm just full of joy today na makareceive ng Word of God from my own wife. So women, you can also lead, and men, we can also learn from our wives. It's okay to learn from them. It's okay to hear from them. Kasi pareho yan, mutual yan. So let's extend our hands to Jinky and pray. Lord, thank you for her life. Thank you for the life of my wife.
Thank you for giving me a suitable helper. Thank you for being a good mother to Zoe and Luke. Lord, my prayer is that you know the deepest desires of her heart. I pray, God, na ipakita niyo po yung sarili niyo kung sino kayo sa Kanya. That she might know that you're the one true God who called her. You know the deepest desires of her heart. Grant it, my Lord, so that she knows that you have called her. And Lord, at this time that we're honoring her, replenish her strength, her sleep, lahat ng inaral niya, Panginoon, just to deliver a word of God. I pray, God, na ibalik niyo po sa kanya to 100-fold. And Lord, I pray that she will raise our children in the fear of the Lord. And we may not be a perfect family, but we may be an inspiration to all marriages of a missional marriage, imperfect, but being perfected by a perfect God. Lord, thank you for her life. I pray that she will have a longer life and more fruitful ministry, and that she would soar, Lord, in her ministry, in the mission you've called her to do. Not just in this nation, but in the nations of the world. In Jesus' name, amen. Thank you so much. Okay? Sabi ko sa inyo, uubusin natin yung oras. So, nakatulad na. But you know, aside from my wife, I want to honor a mother, another mother. But this mother is not a biological mother. She is a mother to our students. Okay, so I would just wanna call yung laging tinatarayan ni Miss Minchin at ni Amelia, si Princess Sarah. Ayun. So, because it's her birthday today, this month of May. So, Sam is also our campus director. So, let's sing happy birthday to Jinky. Yan. Teresa. Can I ask Teresa to pray for Sarah and her birthday? Yan. Sister Teresa, can you pray for Sam?